Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Lisa Paulite. Shoutout kay Chris Abanador. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Hindi sumagot si Han Sanchen, ngunit ipinaliwanag na ng kanyang ekspresyon ang lahat. Mabigat na buntong hininga, umiling siya ng mapait, sa totoo lang, walang dapat makaalam tungkol sa bagay na ito, ikaw man o ang pamilyang Pei. Kahit na, ang may-ari ng pamilya ko. Pei Gu, sumimangot si Han Sanchen, ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin kahit si Pei Gu mismo ay hindi alam kung ano ang nangyayari. Ito ay ganap na lampas sa inaasahan ni Han Sanchen, dahil kahit na si Han Sanchen ay gumawa ng maraming mga haka-haka at gumawa ng isang pangwakas na plano, hindi pa rin niya nakuha ang pagkalkula dahil hindi alam ni Pei Gu. Kung sasabihin mo, baka hindi ka maniwala. Ngayon, ang pamilya Pei ay nasa ilalim ng kontrol ng patriarch, kaya paanong ang patriarch ay walang alam tungkol dito? Tumanggaw si Han Sanchen at hindi itinanggi ang kanyang sinabi. Oo, ito ang pamilyang Pei, ulo man ng pamilya o emperador, sa katunayan, imposibleng walang eyeliner, at hindi alam kung ano ang nangyari sa lugar na nasa ilalim ng kanyang utos. Sa partikular, ito pa rin ang pangunahing lungsod. Sa paanan ng Diyos, paanong hindi alam ni Pei Gu? Gayunpaman, mula sa tono ng taong ito, narinig muli ni Han Sanchen na tila hindi siya nagsisinungaling sa kanyang sarili. Sinisikap mo bang paalang-sala si Pei Gu? Sa totoo lang, hindi ito kailangan, dahil sa huling pagsusuri, ito ang palaging mga gawain ng pamilya ng iyong pamilyang Pei. Madiskarte ang ating alyansa, kaya, sabi ni Ivory, siya talaga ang babaeng nakakaunawa sa sarili niya, at si Han Sanchen ay lubos na nasisiyahan sa kanyang sinabi sa oras na ito. Umiling ang lalaki, hindi ko siya kailangang paalang-sala. Gaya ng sinabi mo, ito ang palaging usapin ng pamilya Pei, kaya bakit ko siya paalang-sala? Kung ganoon bakit kailangan mong magtago ng mahabang panahon? Tanong ni Ivory. Napangiti siya ng mapait, ayoko sabihin, kasi hindi maisapubliko ang kahihiyan sa pamilya. Pwede ba tayo mag-usap sa ibang lugar? Sinulyapan ni Ivory si Han Sanchen, tumanggaw si Han Sanchen, at pagkatapos ay sa paggalaw ng kanyang kamay, isang bahay na maaaring direktang magsunog ng apoy ay agad na napatay ang apoy. Pagkatapos noon, hinawakan niya sa balikat ang lalaking nakaitim at nawala. Pagharap niya, nasa malayong sulok na kwarto siya sa front hall. Binitawan siya ni Han Sanchen at sinabing, masasabi na ngayon. Tumanggaw siya, at pagkatapos makumpirma na walang tao sa paligid, bumantong hininga siya. Sa totoo lang, medyo gusto ko si Pei mo, pero alam ko rin na palagi ko siyang sinasaktan. Oo, gaya ng sinabi mo, ang nangyari kay Pei mo siya ay ako talaga ang gumawa. Bata pa lang siya, and looking at your age, you should be very old. There should be no hatred between you. Bakit mo siya ginaganito? Tanong ni Ivory. Walang puot sa pagitan natin, masasabi pa nga na magkamag-anak. Mahal, ganito ka pa rin ba? Ayoko rin. Mapait siyang ngumiti, ngunit para sa buong pamilyang Pei, ang sarili ko lang ang kaya kong isakripisyo. Sa ilang mga bagay, kailangang may masamang tao, di ba? Bakit? Tanong ni Han Sanchen. Dahil ang pagkakakilanlan ni Pei mo ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Malamig na bumantong hininga si Ivory. Actually, ayoko nang magtanong, dahil siya na mismo ang nagsabi, kamag-anak iyon, pero ano ang ginagawa ng kamag-anak na ito? Okay lang na Sir si Pei mo kasama ang Evil Star, ang pinaka-napupuot ay pinatay niya pa rin ang mga magulang at dalawang pamilya ni Pei mo. Anong masasabi mo sa ganyang halimaw? Ito talaga ang pinaka-nalilito ni Han Sanchen. Hindi maintindihan na Sir ang isang bata at supilan ang kanyang pagkatao.
Pero ang problema, ayos lang ang ibang gimmick, tulad ng pagkawala ng mga buhay na hayop, o paggawa ng chismis, at iba pa. Pero, hindi naman kailangang pumatay ng napakaraming tao, di ba? O patayin ang mga magulang ni Pimo, pati na rin ang kanilang mga pamilya. Ito ay hindi isang nakaraan na maaaring pagtakpan ng isang dahilan. Ito ay isang pag-aaksaya lamang ng buhay, ngunit pakiramdam ni Han Sanchen na ang taong nasa harap niya ay hindi dapat maging isang uri ng bisyo na tao. At least medyo malinis ang mata niya. Ang bibig ay maaaring magsinungaling, ngunit ang mga mata ay matigas. Matapos bahagyang tapikin ang kamay ni Ivory at aliwin siya, nakahinga ng maluwag si Han Sanchen, naniniwala akong may problema ka, tama ba? Gayunpaman, kailangan kong malaman ang buong katotohanan ng bagay na ito. Masasabi ko ito sa iyo, Pimo, ang nakababatang kapatid ni Pego. Ano? Isang bato ang nagudyok ng 1,000 alon, at halos magkasabay na nabigla sina Han Sanchen at Ivory. Ano ang depth charge? Ito ang pinakamagandang display. Anong edad si Pego? Hindi banggitin ang 80 kundi 100 taong gulang din, makikita ito sa kanyang paglilinang. Tungkol naman kay Pimo, siya ay mga 16 na taong gulang pa lamang. Sa ganoong agwat ng edad, sapat na para kay Pego na maging lolo ni Pimo, ngunit syempre, ang dalawang ito ay magkapatid. Paanong ang dalawang mag-asawa ay hindi mag-alinlangan, magpanik, o magtaka? Kuya, sumimangot si Ivory, hindi ba imposible iyon? Magkaiba ang edad nilang dalawa. Bahagyang ngumiti ang anino, ito ang katotohanan. May gustong sabihin si Ivory, ngunit pinigilan ni Han Sanchen. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, totoo ang dapat niyang sabihin, dahil sa paraang ito lamang maipaliwanag ang lahat. Iyon ang problemang nabanggit natin noon, hindi ito katulad ng ginawa ni Pego. Sa paalala ni Han Sanchen, tila nagmuni-muni rin si Ivory. Sa pag-iisip tungkol dito, tila may katuturan ang ilang lugar. Actually, iskandalo ito ng matandang may-ari ng pamilya. Bago mailuklok ang patriarka, kontrolado pa rin ng matandang patriarka ang lahat ng mga gawain ng pamilya Pei. Noong panahong iyon, ang pamilya Pei ay nasa maagang yugto ng pag-unlad, at tama lang ang momentum. Dahil bata pa ang patriarka, pinangunahan niya ang hukbo na lumaban sa labas sa buong taon, habang ang matandang patriarka ang humahawak sa mga panloob at panlabas na gawain. Ngunit sa panahon ng pag-unlad, maraming mga bagay na dapat gawin, at ang may-ari ng bayan ay nagsumikap araw at gabi. Isang araw, matapos ay proseso ang opisyal na dokumento, uminom ako ng alak, at nagkataong isa akong babaeng alipin. Pagkatapos ng pangyayaring ito, wala nang panahon para pagsisihan ang may-ari ng matandang pamilya. Kung tutuusin, matanda na siya, at ang paggawa ng ganoong bagay ay hindi maiiwasang makaramdam ng labis na kahihiyan sa mga tao, at magdudulot ito ng mga irresponsibleng pananalita sa mga tagalabas. Ayaw ng matandang Panginoon na masira ang reputasyon ng pamilya Pei, lalo pa ang pag-unlad ng pamilya Pei, kaya inutusan niya akong palihim na palabasin ang aliping babae sa bahay, at binigyan siya ng isang halaga ng pera, at hiniling din sa akin na ayusin ang kasal para sa kanya. Nang marinig ito, naunawaan ni Han Sanchen. Ang ama ni Pimo ay hindi talaga ang kanyang biolohikal na ama. To be precise, may pick-up lang siya. Actually, okay naman lahat ng manipulations. Pero who knows, buntis yung babaeng alipin. At habang lumalaki ang tiyan niya, may mga bagay na nagsimulang itago. So, nagsimula kang pumatay ng tao. Tumanggo siya, walang paraan. Kung ipapaalam mo sa mga tagalabas na si Pimo ay anak ng matandang may-ari ng pamilya, isipin mo kung ano ang dapat gawin ng matandang may-ari ng pamilya. Isipin mo ulit, ano ang mangyayari sa pamilya Pei sa oras na iyon. Naiintindihan. Tumanggo rin si Ivory. Nabura ang pamilya ng lalaki at babae dahil sa hinala, at baka malaman pa nilang iba ang bata. Para hindi na sila mag-imbestiga at magkagulo, wala na lang siyang nagawa. Habang tumatanda ang bata, mas maraming bagay ang nagiging hindi mabata. Sa makatuwid, bilang tugon sa ganoong sitwasyon, gumawa ako ng ganoong diskarte. Hayaan si Pimo na maging isang masamang bituin na hinahamak ng lahat. Sa ganitong paraan, walang lalapit sa kanya, at natural, walang makakaalam ng kanyang mga sikreto. Siyempre, makakapagligtas din ito sa buhay niya. Mas mabuti na kaysa patayin siya,
di ba? Siya naman, anak pa rin ng matandang amo. Naiintindihan ko, hindi katakataka na si Hansang Qianliang at ang kanyang asawa ay palaging nadama na ang bawat pagsusuri ay tila nasasabi ang katotohanan ng bagay kapag sinuri nila ang bagay, ngunit palagi silang nakabakaw sa kiling, hindi maganda. Mula sa simula hanggang sa wakas, lahat sila ay nakatutok ang kanilang mga mata kay Peiguna, at hindi inakala na ang matandang master ay magsasabi ng ganoong bagay. Ang haka-haka na ito ay talagang masyadong matapang at masyadong ligaw. Ako lang ang nakakaalam ng bagay na ito simula nang mamatay ang matandang master, at wala itong kinalaman sa ibang tao. Pagkatapos magsalita ni Heiying, tumingin siya kay Han Sanchen, umaasa din ako na maitago ni Han Xiaoxiao at Madam Zun ang sikreto pagkatapos malaman ang sikretong ito. Siyempre, kung tatayo ka sa kinatatayuan ni Pei mo, maaari mo akong patayin anumang oras. Ang matandang ito ay dapat na sumama sa matandang amo noon pa man. This is your family matter, and I have no right to deal with you. However, do you really plan to hide this from Pei mo for the rest of your life? He was targeted by you everywhere because of his identity, but he didn't get any benefit because of his identity. In this way, right makatarungan ba siya? Tanong ni Han Sanchen. Alam kong ikinalulungkot ko siya, ngunit wala akong ibang pagpipilian. Para sa reputasyon ng matandang may-ari ng pamilya, kaya ko lang. Tumayo si Ivory sa oras na ito, maaari ba akong magsabi ng ilang salita? Miss Aaron, magsalita ka naman. Paulit-ulit mong sinasabi na paprotektahan mo ang reputasyon ng matandang patriarch. Tanungin kita, may reputasyon pa ba ang matandang patriarch bilang pinakamahalagang kasama ng iyong pamilya Pei? Tanong ni Ivory. Ito, napatulala siya, hindi alam ang isasagot. Sisigat ako para sayo. Malumanay na sinabi ni Ivory, sa totoo lang, nang malaman namin ang tungkol dito, talagang nagulat kami, at nahirapan pa nga itong tanggapin. Pero pag-isipang mabuti, kahit sinong hindi pantas ay maaaring sisihin, at gayon din ang matandang may-ari ng pamilya. Hindi nakakatakot kapag ang isang tao ay nagkamali. Ang nakakatakot ay hindi niya ito inaamin, at kahit na gumagamit ng marumi at kasuklam-suklam na paraan upang patuloy itong pagtakpan. In the end, mabaho talaga itong taong ito. I think, hindi mo naman dapat gustong makitang ganito ang matandang master, di ba? Tumanggo siya, ano ang ibig sabihin ni Miss Ivory? Inaayos on the spot si Shanyan. Sa tingin ko, ibalik ang pagkakakilanlan ni Pei mo. Gayunpaman, naiintindihan ko rin ang iyong posisyon, kaya't umatras tayo, nakikita mo. Paano tumalikod ng isang hakbang? Si Pei Gu ang pinuno ng pamilya, dapat niyang malaman. Sasabihin natin sa kanya ang tungkol dito, at pagkatapos ay bibigyan natin ng pangalan o anyo si Pei mo. Hindi naman kailangang anak ng matandang amo, maari itong ampon ni Pei Gu, o maging ang sarili niyang anak. Paano? Tumanggo si Han Sanchen, mayroon kang mga dahilan, ngunit si Pei mo ay mayroon ding kainosentehan ni Pei mo. At saka, siya rin ay anak ng matandang Panginoon, hindi ba? Ang pamamaraan ni Ivory ay hindi lamang mapangalagaan ang reputasyon ng matandang may-ari ng pamilya, ngunit sa parehong oras, pinipigilan ka rin itong magkamali sa bagay na ito, kung hindi, ang papel ay hindi magagawang takpan ang apoy. Kapag ang bagay na ito ay nalaman ng mga tagalabas, ang iyong pamilya Pei ay ang reputasyon sa oras na iyon ay tatamaan lamang ng mas mahirap kaysa sa iyong iniisip. Tumanggo ang anino at hinubad ang belo. Matandang lalaki pala. Actually, for many years, I have always felt guilty for Pei mo. When I want to help him, I always know that I can't do that. For many years, hindi ako makatulog sa gabi. Dahil sinabi na ito ng mga VIP, kaya wala akong masabi, kaya kumilos na lang tayo. Siya mismo ay walang pagpipilian. Pagkatapos ng lahat, ang Aaron ay hindi handang sabihin sa lahat ang tungkol dito. Hindi ba nasira ang reputasyon ng pamilya Pei noong panahong iyon? Bukod dito, si Han Sanchen ay isang VIP, at ang pinakamahalagang tao sa pamilya Pei sa ngayon. Dahil kaya niyang ipasa ang pera, hindi naman masamang magtatapos ang usaping ito dito. Ang pinakamahalagang bagay ay magkakaroon ng pagkakakilanlan si Pei mo sa hinaharap, hindi bababasa, hindi mo kailangang maging malungkot. Let's go, and discuss with Pei Gu pagbalik mo. After all, this is your family matter.
If I go to intervene, it will make the situation even more nakakahiya. Sabi ni Han Sanchen. Oo, sandali lang. Pinigilan siya ni Han Sanchen. Ano pa bang meron, Han Xiaoxia? Ang nangyari ngayong gabi ay ituturing na parang hindi nangyari sa isa't isa. Naiintindihan. Nang bumagsak ang mga salita, ang matanda ay tumalon diretso sa mataas na pader, at hindi nagtagal ay nawala sa gabi. Oras na para magpahinga tayo. Tumingin si Han Sanchen kay Ivory at sinabi. Tumango si Ivory, ngunit medyo nag-aalala pa rin. Sabi mo, sinagot ba ni Peigo ang aming kahilingan? Let's sell something else. Medyo nalulungkot ako sa pagdurusa ni Pei mo, ngunit tila hindi nararapat na makilala ang isang anak na lalaki. Pagkatapos ng lahat, hindi ba ito nangangahulugan na si Peigo ay umamin na siya ay may anak sa labas? Tumango si Han Sanchen, alam ko kung ano ang inaalala mo, ngunit huwag kang mag-alala, may sarili akong pagsasaayos, ano ang iyong mga plano? Nang makitang sinabi ito ni Han Sanchen, naging interesado si Ivory, hindi sumagot si Han Sanchen, tumalikod at naglakad patungo sa kwarto, bulong ni Ivory na may galit na bibig, 3,000 namatay, at ibebenta ko itong muli, magdamag. Ang balita tungkol sa sunog sa likod bahay ng Kifeng Pavilion ay hindi nabalitaan, kahit na nagising si Han Sang Qianliang at ang kanyang asawa. Halos naayos na ang mga nasusunog na bahay sa likod bahay, makikita na napakataas ng kahusayan ng trabaho ng taong iyon kahapon. Pagkatapos bumangon, ang dalawang mag-asawa ay muling pumunta kay Ziking, matapos ang pagkukumpuni, umalis ang dalawa sa Kifeng Pavilion at nagtungo sa Pei Mansion. Ang pamilya Pei ngayon ay masikip na, dahil ngayon, ang pamilya Pei ay may dalawang napakahalagang bagay na ipahayag. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!